Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2371. Ito ay mga larawan ng dalawang makapangyarihang prehistoric na nilalang. Pareho silang napakalakas kaya nakuha nila ang isang buong panahon ng mag-isa, paalala ni Mystic Maiden. Ang iyong kasalukuyang mga kasanayan ay hindi magpapahintulot sa iyo na gumamit ng mga imahe sa mahabang panahon. Kung hindi mo na kayang tiisin, maaari kang magpahinga. Maaari mong dahan-daang dagdagan ang iyong oras. Noong una, naramdaman ni Alex ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit napagtanto niya na ang puso ng espada sa loob niya ay nagre-react sa isang bagay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may pilak na liwanag, pinakawalan ang sakit sa isang iglap. Paunti-unti niyang pinagmamasdan ang imahe ng dragon, iniskan ang bawat detalye na tila nag-aalala na baka may makaligtaan siya. Nang makitang matagal na niyang ginagamit ang kanyang panloob na paningin, pinaalalahanan siya ni Mystic Maiden na huwag ipilit ang sarili. Binanggit pa niya na ang isa ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 taon upang makita ng malinaw ang larawan. Gayunpaman, labis siyang nagulat nang magsimulang magsanay si Alex sa Dragon Tossed Punch, habang tinitingnan ang imahe ng dragon. Isang tunay na hugis dragon na multo ang lumitaw sa kanyang likuran. Surreal, ito ay ang eksaktong parehong dragon sa koleksyon ng imahe. Tapos ka na. Ang maliit na minion na ito ay may magandang potensyal. Naramdaman din ito ni Alex mismo. Ang kanyang kasalukuyang Dragon Tossed Punch, lalo na ang bahagi ng dragon, ay lubos na bumuti. Ang kanyang umiiral na mga suntok ay talagang nagparamdam sa kanya na siya ay isang aktwal na dragon ng labanan, ang kanyang lakas ay tumaas pa ng 8 beses. Pagkatapos nito, nagsimula siyang tumingin sa imahe ng elepante. Ang elepante ay lubos na naiiba sa karaniwang nakikita ng mga tao sa mga zoo. Ito ay isang sinaunang laban ng elepante mula sa mga sinaunang panahon. Hindi lang mahaba ang sungay nito, mayroon pa itong mga sungay na nagmumukhang ganid. Higit sa halata, ang mga pag-atake nito ay magiging mabigat at mahirap. Ang isang stomp ay halos sapat na upang basagin ang isang buong planeta. Sa huli, pinagsama niya ang parehong kapangyarihan ng isang dragon at isang elepante. Sinuntok ni Ash ang lupa. Inilabas ng kanyang mga organo ang lahat ng kanilang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagputok ng kanyang katawan sa isang gintong nagniningning na liwanag habang sinuntok niya ang isang higanteng hukay. Dapat malaman ng isa na ang sahig ay medyo matigas, at ito ay sinusuportahan ng isang porma sayon. Ang banal na kidlat ng kalpa ay makakagawa lamang ng isang maliit na butas kapag nataman. Kahit noon pa man, nagawa ng kanyang mga kamao ang napakalaking hukay. Kasalukuyan siyang 16 na beses na mas malakas kaysa dati pagdating sa hand-to-hand combat. Nararamdaman pa niya na nagiging dalisay na ang kanyang katawan kaysa dati. Ang kanyang depensa ay tumaas pagkatapos makamit ang yugto ng Invincible Steel, ang kanyang laman ay kasalukuyang 5 beses na mas matibay kaysa dati, at ang lahat ng kanyang mga pressure point ay parang namumula, na sunod-sunod na lumalawak. Sa pagkakataong ito, hindi na sila binubuksan isa-isa. Sila ay pinalawak ang buong ugat sa kabuuan. Ang bawat ugat ay may ilang mga punto ng presyon, ang ilan ay mga hindred pa nga. Kaya, maaari silang magkasya ng ilang mga gintong core sa mga ito. Para bang nararanasan ng kanyang katawan ang Big Bang, ang mga nakatagong pressure point sa kanyang katawan ay nagsanib sa mga bagong nabuong bituin, na namumulaklak sa buhay habang sila ay puno ng malaswang dami ng enerhiya sa loob ng mga ito. Alam niya na ito ay isang pambihirang pagkakataon dahil ang nakatagong potensyal ng katawan ng isang tao pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng lakas ay maaaring mabuksan. Hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ay kinuha ni Alex ang lahat ng prutas na Stardo at ang Golden Pear, kasama ang makalangit na bunga ng batas. Pagkatapos nito, isa-isa niyang isinubo ang lahat sa kanyang bibig. Hindi lamang nagulat si Pixie nang makita ito, ngunit natigilan din si Mystic Maiden. Hindi ba sisabog ang isa sa pagkain ng ganito karami? Sa totoo lang, ayaw niya. Iyon ay dahil ang lahat ng gininto ang core sa katawan ni Alex ay nagpapasigla, na bumubuo ng isang pagan ng mga ipinagbabawal na spell bilang batayan para sa kanya. Kaya naman, hindi siya natatakot na sumabog. Nagbilang siya sa kanyang ulo.
Nagbukas na ako ng 101 pressure point sa simula, ngunit ngayon ay umaabot na sa 460 o higit pa. Ang buong ugat ay nagbubukas ng napakabilis. Kabanata 2372. Ngayong nakapagbukas na siya ng 479 na pressure point sa kanyang katawan at napino ang mga ito sa 479 na golden cores, medyo masikip ang katawan ni Alex. Kung malalaman ito ng publiko, labis silang magugulat, kinwestiyon ang kanilang sariling pag-iral. Karaniwang ganito ang reaksyon ng mga tao kapag walang normal na tao ang makakagawa ng ganito karaming golden core. Kahit isang inahin ay hindi makagawa ng ganito karaming itlog. Gayunpaman, ibang landas ang tinahak niya pagkatapos niyang malaman ang 10-point forbidden spell, at mas lumalakad pa siya sa kalsadang ito. Ngayon na ang lahat ng kanyang gininto ang core ay natipon, sila ay naging furnace. Ito ay itim na itim sa loob, nagninangas na may kakaiba, mahiwagang apoy na paminsan-minsan ay nagbabago ng kulay. May mga mystical symbol na umaagos sa paligid, na nagniningning sa katawan at kaluluwa ni Alex. Sa mga sitwasyong ito, ang liwanag ay maaaring sumikat sa anumang mga marka na natitira sa loob ng kanyang katawan ng walang pagkukulang. Mukhang nakatago ang isang ito sa isang liblib na lugar. Hindi niya ito mapapansin kahit na siya ay mag-inspeksyon ng detalyado, pabayaan kung paano siya karaniwang nag-oopera. Ins Larkin. Kaya siya iyon. Habang patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa. Hindi ko na kailangang harapin ang lahat ng 3,000 ng sabay-sabay, di ba? Sa totoo lang, huminto ito sa ika-479, at hindi na siya makapagbukas. Gayunpaman, bigla siyang nakakita ng isang nakatagong marka sa loob ng kanyang katawan. Banal na fuck, sino ba ang nagmarka sa akin? Yung matandang paboril. Huwag maghintay, siya ay patay na, bagaman. Gusto ko talagang makita kung sino ang nagbigay sa akin ng markang ito. Matapos niyang matagpuan ang marka, itinuntin ito ni Alex sa pinanggalingan nito at nag-imbestiga. Sa huli, napagpasyahan niya na ito ay itinanam ng Holy Maiden of Yorkshire Palace. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang relasyon sa banal na dalagang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng katawa-tawa. Gayunpaman, naisip niya na pinutol niya ang relasyon nito pagkatapos niyang ibigay kay Eve ang jade medal na iniwan ni Yasmin para sa kanila. Sa oras na iyon, nag-concentrate si Alex ng isang ipinagbabawal na enerhiya ng spell, naghahanda na ilipat ang pagmamarka sa pagan upang sirain ito minsan at para sa lahat. Dahil siya ang lihim na spell upang mahanap ang pinagmulan nito, upang siyasatin kung saan nagmula ang konsensya ng kaluluwa, naglabas ito ng isang maliwanag na sinag ng liwanag. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang tao. Tulungan mo ako. Ano? Natigilan si Alex. Humihingi ng tulong sa akin. Hinahabol ba siya? Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng pagmamarka na iyon ay isang aktwal na paraan ng komunikasyon, na para bang ito ay nakagawa ng tulay sa pagitan ng dalawa. Inilakip niya ang kanyang banal na kamalayan sa pagmamarka upang subukan at makipag-usap sa kanya. Ins. Sagot ni Ins. Ako ito, Rockefeller. Ikaw dang jerk. May nagtangkang pumatay sa akin ngayon. Nasaan ka? Halika iligtas mo ako. Hindi nakaimik si Alex. Hey miss, you're asking me to save you with that attitude. Bakit gusto pa kitang iligtas? Palibhas ay hinahabol sa mismong sandaling ito, si Ins ay nataranta. Ikaw ang gumawa sa akin ng ganito, kaya kailangan mong managot. Hindi lang ako ang tinutugis ng Yorkshire Palace at ng Sunshrine. Ngayon ay sinusubukan din akong patayin ng tribong paboril. Ikaw bastard, paano mo napatay at kakainin ang mga angkan nila? Bakit kailangan kong tiisin ang mga kahihinatnan na ginawa mo? Kung mamatay ako, habulin kita habang buhay para mabuhay ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay na may kasalanan. Nakaramdam ng kilabot si Alex. Yung peacock tribe ay hinahabol si Ins at alam nilang nakain ako ng peacock meat. Ngunit paano nila nagawa iyon? Nasaan ka? Pupunta ako sa direksyon mo. Nasaan ka na ba? Nararamdaman kong nasa paligid ka ng Endless Sea. Huwag mong sabihing nandyan ka ngayon. Oo, ako nga. Tapos na ako patay na patay ako. Walang sino man ang nakaligtas sa walang katapusang dagat. Ano ang gagawin ko ngayon? Mamamatay ako. Rockefeller, malabag kang bastard. Sisanduan kita sa panaginip mo.
Napabuntong hininga si Alex, alam niyang ang relasyong ito ay magdadala sa kanya ng higit pang problema sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya matiis na maupo na lang at panoorin kapag si Ins ay isa lamang malas na biktima sa lahat ng ito. Lumapit ka sa akin. Makikipagkita ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, basta tumakbo ka ng mabilis, hindi ka mamamatay. Tinawag ni Alex ang isang undead beast, halatang sinapian ito ng isang Einherjar. Ang hayop ay mukhang katulad ng isang piteng, ngunit ito ay medyo malnourished, at ang kanyang katawan ay mukhang pagod na parang balat at buto lamang. Ito ang epitome ng isang ghost shark, ngunit mayroon silang napakabilis na bilis. Dahil may sword heart si Alex, nakilala ng mga peking undead beast na ito ang kanyang lakas at inakala nilang malapit siya sa babaeng nakapulang damit. Kaya naman, nagpa siya sila na ligtas na magtiwala sa kanya ng lubusan. Kabanata 2373. Ipinaalam ni Alex sina Mystic Maiden at Pixie tungkol sa isyo at sumugod sa likod ng Ghost Shark. Nanatili rin siyang nakikipag-ugnayan kay Ins sa buong paglalakbay upang maunawaan ang sitwasyon nito. Ang dalawa na kasalukuyang humahabol sa kanya ngayon ay mula sa tribong Peacock. Hindi sila ganoon kalakas, at malaki ang pagkakaiba nila kumpara sa isang dakilang golden immortal na demonyo. Ang dalawa ay malamang na bahagyang mas malakas kaysa sa ikasyam na kaharian sa imminent immortal, na nagsasara sa immortalization. Dalawang immortal. Mapapatay ko ba sila gamit ang kasalukuyang kapangyarihan ko? Sa huli, naisip niya na makakatakas pa rin sila kahit na hindi niya sila mapatay. Mapalad na ang kanyang kapangyarihan ay lubos na napabuti ngayon, kaya gusto niyang subukan ito sa dalawang immortal na iyon. Medyo mabilis ang piteng, lalo na matapos itong maubusan sa porma sayon na parang kasing dali ng isda na lumalangoy sa tubig. Boom! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang bumuo ng malaking impact sa ilalim ng Endless Sea. Naglalakbay sila ng mas mabilis kaysa sa Pixie. Dahil nasa ilalim sila ng tubig, malayang nakakagalaw ang piteng. Ang Pixie, sa kabilang banda, ay kailangang harapin ang maraming matinding kaguluhan. Kaya naman medyo bumagal ang bilis nito. Asterisk. Sa oras na iyon, ang dalawang immortal na paboril ay tumungo sa Endless Sea habang patuloy silang hinahabol si Ins. Nang makitang tumatakbo pa rin siya sa isang tuwid na linya at mas malalim sa dagat, natakot sila. Nag-aalangan kung itutuloy pa ba nila siya. Sigaw ng isa sa kanila. Hoy, babaeng tao, ang walang katapusang dagat ay lubhang mapanganib. Kung mapupunta ka sa mga kamay ng undead, mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan mo. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin at bibigyan ka namin ng mabilis na kamatayan? Pipili pa kami ng magandang libingan para sa iyo, o maaari naming sirain ang buong angkan mo. Si Ins ay pinaghahanap ng palasyo ng Yorkshire sa buong oras na ito, at maging ang kanyang amo na si Brenna. Sa hindi malamang dahilan, nalaman ni Brenna na natututo siya sa nakalimutang martial arts ng kanilang angkan, kaya naman kailangan niya itong tugisin, kahit na kailangan niyang maglakbay sa mga sulok ng mundo para kunin ito mula sa kanya. Ito ay labis na ikinalungkot ni Ins. Ang katotohanan na kailangan niyang makatakas sa kamatayan ay paulit-ulit na nagbago ng kanyang saloobin sa kanyang angkan. Hindi man lang siya lumingon habang sumisigaw. Sige na, puntahan mo ito kahit anong gusto mo. At salamat para dyan. Hindi sila malayo sa likuran natin. Noong panahong iyon, hinahabol din siya ng mga miyembro ng Yorkshire Palace. Dumating lang ang mga paboril sa kalagitnaan ng paghabol na ito at mas mabilis sila kaysa sa kanila. Mapalad na natutunan niya ang mga nakalimutang sikretong spells, kasama ang lahat ng iba pang pinagsanayan niya. Sa pamamagitan nito, napabuti ni Ins ang kanyang kakayahan at kapangyarihan, kaya, ang kanyang bilis ay 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Matagal na sana siyang nahuli kung hindi. Gayunpaman, hindi niya maiwasang matarante dahil ang mga paboril ay mas mabilis kaysa sa kanya. Kasalanan mo kung hindi nakinig, nakakadiri ka, Re. Kapag nakuha namin ang aming mga kamay sa iyo, nanunumpa ako na babasagin ko ang iyong bungo at buhusan ka ng mainit na kumukulong mantika upang kainin ang iyong utak. Galit na sigaw ng isa sa mga paboril. Kinilig si Ins sa narinig. Nang mapagtantong papalapit na sila, naghagis siya ng 2 piraso ng kidlat na kristal. Nagpakawala ito ng napakalakas na pagsabog na kasing lakas ng kulog, na hamarang sa kanilang dinadaanan.
Pagkatapos noon, sumigaw siya, target lang kayong mga paboril ang mahihina. Nakakaawa lang kayong lahat. Inagaw ako ni Rockefeller, at wala ni isa sa inyo ang nagawang protektahan ang fiancé ng inyong mga tao. Hindi ka lang tumatanggi na tugisin ang malakas na kalaban, kundi sinusubukan mong patayin ako. Kayong mga paboril ay hindi kailanman magiging isang sinaunang banal na tribo dahil lahat kayo ay duwag. Mga walang hiya kayong lahat, damn you. Sabay-sabay na sigaw ng mga paboril. Noon lang, 100 metro ang haba na ghost shark ay tumalon mula sa malalim na dagat ng napakabilis. Laking gulat ng tatlo, isang undead na hayop, ramdam ni Ins ang paglabas ng kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Siya ang pinakamalapit sa ghost shark, kung tutuusin. Nakita pa niya ang mga buto nito na nakalabas sa hangin. Ilang segundo lang ay napansin niyang nakatayo si Alex sa likuran nito. Iligtas mo ako, mahal. Gusto nila akong patayin. Sigaw nito sa kanya. Kabanata 2374. Nakatayo pa rin si Alex sa multo na painting, nagulat sa kanyang mga sinabi. She's calling me her darling now. Matino pa ba itong holy maiden? Nontog ba ang ulo niya o ano? Hindi niya iyon estilo, bagaman. Nang makitang lumalapit ang dalawang paboril kay Ins, tumalon ito at bumaba sa harapan niya. Nakatayo sa tubig ng karagatan, itinutok niya ang golden spear sa mga paboril at lumingon kay Ins. Sumakay ka muna sa peteng. Hindi nang ahas na bumangon si Ins dahil isa nga itong undead beast. Masyadong pangit ang itsura nito. Muling namutla ang dalawang paboril. Wow, ang galing talaga. Bilang isang tao, nakikipag-hangout ka sa mga undead beast na iyon. Tusok ka. Isa ka sa 1,000,000 taksil. Isang parasito. Sigaw ng isang paboril. Wala ako sa mood makipagdebate sa'yo. Gusto ko lang gamitin ang katawan mo para patalasin ang gamit ko. Sabi ni Alex, saka inutusan ang painting, Sharky, protektahan mo itong walang hiyang brat. At tulungan mo ako kung hindi ko sila matatalo. Labis na inis si Ins, hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Alex na walang hiyang brat. Anong kalokohan? Nagtapos lang ako ng ganito dahil sa'yo. Nararanasan niya ang pinakamasamang pagtrato sa Western Ridge nitong mga nakaraang araw. Kinailangan niyang magdusa ng mga bagay na hindi niya nararanasan noon. Hindi niya lang matanggap ang katotohanan na siya ay insulto out of the blue. Tinatawag siya ng lahat na unloyal, ren na nanloko sa sarili niyang fiancé. Sinubukan niyang magpaliwanag ng buong lakas, ngunit walang gustong makinig. In the end, she decided to go with it, telling everyone that Alex is her childhood friend. Sinabi rin niya na napagpasyahan nilang pakasalan ang isa't isa bago pa man mag-propose sa kanya si Donovan. Sa huli, kinailangan ni Donovan na pilitin ang Yorkshire Palace na sumunod. Kaya naman, ang kanyang angkan ay nag-check out, inayos ang kanyang kasal sa Sun Shrine at isinakripisyo ang kanyang buhay pag-ibig. Gayunpaman, sa pagnanais na ipaglaban ang kanyang pag-ibig, ayaw niyang sundin ang kanyang angkan. Wala siyang asawa kundi si Alex. Wala siyang pakialam kung mamatay siya dahil dito. Hindi mahalaga basta makakasama niya si Alex sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng magulo na kwentong ito, maraming tao ang talagang nagpakita ng kanilang pakikiramay at pinuri ang kanyang katapangan. Ang mga nagnanais ng pag-ibig o mga kabataang baliw sa pag-ibig ay nakiramay din sa kanya. Lahat sila ay nagsimulang suportahan si Ins, at ang kanilang mga saloobin sa kanya ay ganap na nagbago. Kaya naman, hindi nakakagulat na tinawag niya si Alex na kanyang sinta nang makita niya ito. Nang malapit na siyang magsalita pabalik, walang pagdadalawang isip na sinugod na ni Alex ang dalawang immortal na paboril. Ito talaga ang gusto ng dalawang paboril. Ikaw si Alex Rockefeller, tama ba? Nakipagtulungan ka sa undead para patayin ang ating sagradong madre at kainin ang laman ng ating bayan. Ganyan ka pangahasan, gayunpaman, naglalakas loob ka pa ring hamanin kami sa kabila. Hinihiling mo ito sa puntong ito. Humawak ng espada ang paboril. Nagmistulang balahibo ang makulay at may kantab na espada. Ito ay talagang ginawa mula sa totoong mga balahibo ng paboril, kung saan ang bawat miyembro ng tribo ng peacock ay mayroong isa. Gamit ang bahagi ng kanilang katawan at kaluluwa, ang mga espadang ito ay talagang mga kayamanan. Kasabay ng pagtaas ng kanilang kapangyarihan, tataas din ang kalidad ng espada. Isa itong makapangyarihang sandata sa kabuuan. Kumalabog.
Ang Golden Spear ay nakipagsagupaan sa espada. Naramdaman ni Alex ang malakas na puwersa na nagmumula rito. Halos lumipad na rin ang kanyang sibat mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay kinailangang magtiis ng isang malupit na epekto, na naging dahilan upang siya ay halos samuka ng dugo. Talagang may malaking pagkakaiba sa kapangyarihan ang immortalization at imminent immortals. Nagtawanan ang mga paboril. Naglakas loob ka bang kalabanan ako gamit ang mahina mong kapangyarihan? Nagtataka talaga ako kung paano mo pinatay ang Sagradong Madre. Napakalakas niyang nilalang. So anong ginawa mo sa kanya? Ginamit ni Alex ang Ultimate Book of Medicine para pakalmayan ang kanyang blood energy. Alam niya na siya ay nangangagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Siya ay labis na kumpiyansa pagkatapos na bumuti ang kanyang kapangyarihan, iniisip na maaari niyang basagin ang isang buong universo sa isang suntok lamang. Gayunpaman, isang immortal lang ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Medyo malakas talaga ang mga immortal. Bukod dito, ang mga paboril ay may dugo ng mga sinaunang banal na hayop, ang kanilang mga katawan ay likas na malakas. Dahil medyo matandang clan na rin sila, mayroon silang napakaraming talento at kakayahan. Kung wala ang tulong ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation, medyo mahirap pang hawakan ang mga ito. Sa pamamagitan nito, nalaman ni Alex ang higit patungkol sa kung gaano kakilakilabot ang Porma Sion. Anong ginawa ko sa kanya? Hindi nyo pa ba alam guys? Pinagluto ko siya ng buhay. Huwag kang mag-alala, susunod din kayong dalawa sa mga yapot niya. Dahil pilit niyang tinitiis ito, lahat ng 499 ng kanyang gininto ang core ay na-activate ng buong lakas, kaya agad siyang sumugod. Masyadong mabilis ang kanyang kasalukuyang bilis. Isang hakbang lang ay naihatid na siya sa kinatatayuan ng mga peacock. Kabanata 2375. Mamatay. Sigaw ng isa pang paboril habang naglalabas ito ng asol na sinag ng liwanag mula sa bibig nito. Ito ay isang lumilipad na espada, na naglalayong pugutan ng ulo si Alex. Inikat ni Alex ang sibat habang kumikinang napilak ang kanyang mga mata. Dahil madaling makilala ang mga track ng lumilipad na espada, hinampis niya ito ng marahas. Sabay suntok sa kabilang paboril. Siya ay kumukuha ng 2 immortal sa parehong oras, sa kabila ng kanyang mas mababang ranggo sa mga kapangyarihan. Wala ka lang kumpara sa amin mga immortal. Ang paboril na naglabas ng lumilipad na espada ay malamig na nakangiti, ang mga mata ay puno ng paghamak. Naisip niya na hindi posibleng abutin ng sibat ni Alex ang kanyang espada. Naisip niya na ang mga Sagradong Madre ay namatay mula sa iba pang mga dahilan. Iyon ay dahil nasaksihan nila ang Sagradong Madre na tinamaan ng banal na kidlat ng kalpa. Kumalabog. Sa katotohanan, ang gininto ang sibat ni Alex ay tumama sa lumilipad na espada ng walang pagsalang. Ang asol na lumilipad na espada ay agad na tinamaan, bumagsak sa lupa habang ito ay tumalbog na parang bola, na nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Sa kabilang banda, dumaong ang Dragon Tossed Punch ni Alex sa mahabang espada ng isa pang paboril. Habang umuungal ang dragon at ang elepante, ang kanyang kamao ay tumama sa talam, nagpalabas ng malakas na ingay. Basagin. Ang espadang gawa sa balahibo ay naduraj, ang mga paboril ay naduraj ang puso. Ngunit, higit sa lahat, nagsimula silang makaramdam ng takot. Ang kapangyarihan ni Alex ay medyo masyadong malakas kaysa sa inaasahan nila. Bagamat tila hindi niya naabot ang immortalization, nagawa pa rin niyang harangan ang mga pag-atake nila at lumaban, na nakakuha rin ng mataas na kamay. Sa pakikipaglaban, alam ni Alex kung nasaan ang baseline ngayon. Agad na nabost ang kanyang kumpiyansa. Hindi lahat ng immortal, ha? Lumapit ka ulit sa akin. Sa pagkakataong ito, itinago niya ang kanyang sibat, ginamit lamang ang Dragon Tossed Punch sa halip, ginamit ang 2 upang sanayin ang kanyang mga suntok. Sa sobrang gulat ni Ins na nakatayo sa gilid ay napaawang ang bibig nito. Medyo na-overestimated niya si Alex, ngunit mas lumampas pa sa limitasyong iyon ang kanyang kasalukuyang mga aksyon. Siya ay nakikipaglaban sa 2 immortalized na paboril ng napakadali. Biglang naglabas ang paboril ng isang matangkad na gininto ang lubad, tinali si Alex sa kanyang baywang. Pagkatapos noon ay pinalibutan siya nito sa kanyang katawan, binalot siya na para bang isa siyang gift box. Divine Binding Rope. Bulalas ni Ins, hindi makapaniwala na ang kalaban ay may ganoong maalamat na kasangkapan.
Siya rin ay lubos na galit tungkol sa buong sitwasyon. Kung si Alex ang pinaghihigpitan, tiyak na matatalo siya sa labanang ito. Alam niyang kailangan niyang magdusa kasama siya. Baka subukan pa nilang itali siya sa krus at sunugin na parang mangkukulam. Tumawa ng malakas ang isa sa mga paboril. Talagang mayroon kang ilang mga kasanayan, Rockefeller. Ngunit mayroon akong divine binding rope. Tumingin sa iyo. Ikaw ay nakagapos na parang isang maliit na aso. Maghintay ka lang, babalatan kita ng buhay, pagkatapos ay tagteren ka at aipakin sa mga isda. Parang walang pakialam si Alex. Divine binding rope. Isa lang itong nakakahiyang kamalian. Pinunasan ito ng Chaos Tree, na ginawang isang tumpok ng walang kwentang lubid ang Fotool. Inalis ni Alex ang lubid sa kanyang katawan na parang alikabok lamang na nahulog sa lupa. Nagulat ang dalawang paboril. Ito ay masyadong kakaiba. Kahit peke, hindi naman dapat ganito kadaling masira, di ba? Sa palagay ko ay tapos na akong magsanay ng aking Dragon Tossed Punch. Ibagsak natin kayong dalawa sa impyerno. At ito ay medyo magandang timing. Gutom pa rin ako dahil hindi ko nakain ang matandang manok na iyon. Mamatay ka na lang. Kabanata 2376. Biglang nagbago ang estilo ng pakikipaglaban ni Alex. Sa nakalipas na ilang sandali, ginamit lang niya ang Dragon Tossed Punch. Akala ng dalawang angkan ng peacock ay gagawa lang siya ng ganitong uri ng martial arts. Ngayon, ito ay simpleng iba't ibang mga estilo. Ang mga manika ng papel, spirit burst, mirroring, si Herbos Fantasia, ang pamamaraan ng kulog, at mga shell ng pagong ay ginamit lahat, hindi pa banggitin ang martial arts ng Western Paradises Revealer. Nasilaw, ang dalawang matandang angkan ng peacock ay nahihilo. Ilan ang natutunan mo? Mukhang alam mo na ang lahat. Ang angkan ng peacock ay nagkaroon ng isang sinaunang pamana na may hindi mabilang na clan martial arts techniques. Gayunpaman, sa pagnanais na maiwasan ang pagkagat ng higit sa maaari nilang ngumunguya, ang bawat miyembro ng clan ay nagsasanay ng isa o dalawang estilo sa karamihan. Gayunpaman, ang isang ito sa harap ay gumamit ng hindi kukulangan sa 3 uri ng mga diskarte sa sekta ng Budista bago tuluyang itapon ang isang set ng mga diagram ng porma sayon. Mababaliw na ako. Ilang klaseng martial arts technique ang alam ng batang ito. Mobile martial arts library ba siya? May mga porma sayon din. Napakasama ng batang ito. Mag-ingat ka. Kung hindi natin siya mahawakan, tumakbo na tayo. Napag-usapan ng dalawang angkan ng peacock ang pag-urong. Napag-alaman nilang lalong lumalakas ang loob ng taong ito, si Alex, habang lumalaban. Ito ay lalo na ang kanyang uri ng mirror art, katumbas ng pakikipaglaban sa 8 tao. Isang tao laban sa 4. Ngayon, sino ang makakatagal niyan? Sa ilang paghinga, ang isa ay maaaring matalo hanggang sa mabagbag, na may hindi mabilang na mga buto na nabali. Nasa gilid si Ins. Noong una, tumalon ang kanyang puso, ngunit sa huli, siya ay naging kalugod-lugod, at nakahinga siya ng mahabang hininga. Nanlilisik ang mga magagandang mata nito, nagtatakang nakatingin kay Alex. Sa gayong lakas ng pakikipaglaban, nalampas sa kanyang naunang imahinasyon, hindi niya maiwasang lihim na isipin sa kanyang puso, sa kabutihang palad, nasagasaan ko siya sa kritikal na sandali. Ang araw na ito ay talagang miserable, kung hindi. May kaunting masasamang pag-iisip sa loob. Ito ay dahil sinadya niyang tumakbo para hanapin siya, determinadong mamatay. Gusto niyang mamatay kasama si Alex, kaya sumugod siya sa direksyon nito, at bilang isang resulta, nakakuha siya ng hindi inaasahang sorpresa. Huli na para tumakbo ngayon. How dare you go after my mother-in-law? Bukod sa akin, walang makakahawak sa biyenan ko, pati na ang lalaking manok. Sinadya ni Alex ang mga katagang iyon para magalit si Ins. Ito ay dahil malabo niyang nakikita ang isip nito. Sa sitwasyon ng buhay at kamatayan, tumakbo siya papunta sa kanya, gustong humanap ng unan bago siya mamatay. Hoy, Ins, nagbago ka na, hindi ka naman ganito dati. Ngunit dahil si Alex ay ginamit, kung gayon ang ilang mga benepisyo ay dapat matanggap. Okay lang na mag-take advantage. Palihin niyang nilingan si Ins at nakita niyang kinakagat nito ang labi nito na may ekspresyon sa mukha na kumakain ng patay na bata. Si Alex ay nagsalita tungkol sa kanyang sarili na para bang siya ay kanyang sariling kryptonite. Pumunta ka sa impyerno.
Ang isang miyembro ng Peacock Clan ay umungal habang siya ay nakipaglaban para sa kanyang buhay, kumukuha ng isang parisukat na magic treasure at binasag ito kay Alex. Iyon ay talagang mabilis, at ito ay nagbago sa laki ng isang bundok pagkatapos na masira, at may mga siksik na rune dito na lumiliwanag at umaagos, kung saan lumitaw ang kapangyarihan ng mga batas, na tila may kakayahang ay pakulong ang kaaway. Heaven Flipping Seal, mag-ingat ka. Sigaw ni Ins na halos mapang-anga. Ang Heaven Flipping Seal ay isang napakasikat na magic treasure. Ito ay minsang kasama sa nangungunang 100 likas na banal na sandata. Ito ay may mahusay na kapangyarihan, at hindi inaasahan na ito ay nasa kamay ng isang lahi ng peacock sa yugto ng immortalization. Sa pagkakataong iyon ay medyo namamanhid din si Alex sa anit. Ang mahiwagang kayamanan na ito ay mas advanced kaysa sa bundle ng walang kamatayang lubad. Sa sandaling inilabas niya ito, nagpapalpitate ang kanyang katawan, na may matinding krisis. Batay sa pakiramdam na iyon, malamang na ang Heaven Flipping Seal na ito ang tunay na bagay. Gustong tumakas ni Alex, gayunpaman, ang kanyang katawan ay nakakulong at hindi makagalaw. Sa isang iglap, nabasag siya at naamoy. Alex, napasigaw si Ins. Buti na lang at hindi totoong katawan ni Alex ang nabasag hanggang sa mamatay kundi isang mirror image. Ganun pa man, gulat na gulat si Alex, pinalabas ang mga butil ng malamig na pawis. Talagang hindi niya dapat maliitin ang isang lahi na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Obviously, hindi man lang sila maimpluwensya sa clan, pero may dala talaga silang kakaibang bagay. Kung ito ay ang tunay na katawan na nakalock, kung gayon ang saya ay napakalaki. Ang susunod na segundo, sumugod si Alex at tinitigan ang Heaven Flipping Seal na kasing laki ng isang malaking bundok. Namula ang mata niya. Bago nakuha ang napakalaking kayamanan na ito, dali-daling tinawag ni Alex ang mga ugat ng Chaos Tree, at isa-isa, ang mga ugat ng langit ay lumabas mula sa kanyang noo at binalot sa Heaven Flipping Seal. Kabanata 2377. Tumawa ng malakas ang miyembro ng Peacock Clan na iyon, Fool, ito ang orihinal kong magic treasure. Sa palagay mo, mapipigilan ba nito ang pagpatay na layunin ng Heaven Flipping Seal? Dahil hinahanap mo ang kamatayan, hayaan mong tuparin ko ito para sa iyo. Pumunta sa impyerno. Nakipag-ugnayan ang kanyang kaluluwa sa Heaven Flipping Seal, na binasag si Alex hanggang sa mamatay sa isang pagkakataon. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang mukha ay lubhang nagbago. Ang soul link sa Heaven Flipping Seal ay talagang naputol. Kahit anong pilit niya, walang paraan para i-activate ang Heaven Flipping Seal. Nawalan pa siya ng koneksyon dito. Poof! Lumuwa ang lalaki ng isang subo ng dugo at nadiskubre ng may katakutan na ang Heaven Flipping Seal ay nahulog sa mga kamay ni Alex. Nagmamadali siya. Ang Heaven Flipping Seal ay ibinigay sa kanya ng isa sa kanyang mga elder, kaya ito ay totoo. Bagamat nasira ito noong sinaunang digmaan, isa pa rin itong mahusay na sandata sa pagpatay at hindi maaaring mawala. Ibalik mo yan. Mabangis at sabik ang mukha niya habang umuungol kay Alex. Kinuha ni Alex ang Heaven Flipping Seal sa kanyang kamay at saglit itong tinimbang. Hindi naman masyadong mabigat ang pakiramdam, pero ngayon lang, kasing bigat ng bituin ang pakiramdam na ipinadala sa kanya mula sa salamin. Kaya, ito ay lalo na mabigat kapag ito ay smashed out. Ibalik sa iyo. Magaling. Ibinuhos ni Alex ang kanyang tunay na essence sa Heaven Flipping Seal at agad na naramdamang aktibo, tumitimbang ng husto, at mabilis pa ring lumalaki habang diretsyong binasag niya ito. Ang Heaven Flipping Seal ay marahas na bumagsak sa lalaki, kaagad na durog sa kanya mula sa kanyang orihinal na anyo at bumulwak ng dugo sa lugar, namamatay sa hininga. Biglang napagtanto ni Alex na ito ay isang magandang kayamanan. Ito ay simple at brutal, na angkop sa kanya. Pagkatapos, itinutok niya ang natitira. Bumilis ang tibok ng puso ng lalaki, at tumalikod siya at tumakbo. Muling nabasag ang Heaven Flipping Seal. Bukod sa pagiging brutal at prangka, napakadirekta rin ito. Nagdulot ito ng pagkawasak ng lalaki sa kanyang katawan hanggang sa kanyang kamatayan. Nakuha ni Alex ang Heaven Flipping Seal at natuwa siya. Anong kayamanan, talagang napakabangis. Tumakbo si Ins at tumingin din sa Heaven Flipping Seal. Puno ng inggit ang mga mata niya. Ang ganitong uri ng likas na banal na kayamanan sa antas ng armas ay labis na nagnanais nito. Gayunpaman, bumantong hininga si Alex.
Sa kasamaang palad, ang magic treasure na ito ay medyo may depekto. Ito ay sira at hindi magagamit ng walang hanggan. Matapos gamitin ng ilang beses, ito, kailangang magpahinga ng ilang oras para sa pagkukumpuni ng sarili. Kung hindi, ito ay malamang na masira. Maging kontento. Ito ay isang banal na sandata mula pa noong unang panahon. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin, sabi ni Ins. Tumingin si Alex sa kanya at biglang sumugod, hinawakan siya, at sinampal ang puwitan. Napasigaw si Ins ng malakas at mapang-asar. Ito ay isang karanasang hindi pa niya naranasan. Hindi maganda ang pakiramdam niya, at hihimatayin siya sa galit. Bakit mo ako sinaktan? Dahil mali ang ugali mo, sabi ni Alex. Itim ang mukha ni Ins. How dare you say that about me? Hindi ba ako ang iyong anak? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nagdadala ka ng 2 angkan ng peacock at sinusubukang hilahin ako para mamatay kasama mo. Sabi ni Alex. Ungol ni Ins, ito ay isang bagay na dulot mo noong una. Kinaladkad kita, sino pa ang hinahanap ko kung hindi ikaw? Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex na ang banal na madre ng tribo ng peacock ay namatay, at ang tribo ng peacock ay galit na ngayon. Naglabas sila ng isang sinaunang wanted na abiso, na nananawagan sa lahat ng lahi, puwersa na sama-samang kabkuban si Alex, at malamang napapunta na ang hukbo. Natigilan si Alex, pagkatapos ay mabangis na tumingin sa lupa. Nagkaroon ng nakakatakot na pressure na damaloy. Natatakot na sabi niya, laki mong bibig. Nangyayari talaga. Takbo. Kabanata 2378. Nanlaki na ngayon ang paningin ni Alex. Kitang-kita pa niya ang napakalayo na mga lugar. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa ilang bahagi ng walang katapusang dagat, na malapit sa lupa. May isang malaking grupo ng mga tao na tumatakbo patungo sa gilid na ito. 2 malalaking pabo reel ang namuno sa grupo. Shit, hindi naman talaga lalabas ang Peacock Clan para pumunta dito para habulin ako, di ba? Si Alex ay maliksi at itinapon ang mga bangkay ng 2 Peacock Clansmen sa kanyang storage treasure, pagkatapos ay kinaladkad si Ins at tumalon papunta sa Ghost Shark. Nagtaka siya sa kanyang puso at ibinaling ang kanyang ulo upang tanungin si Ins, kakaiba, paano nila nalaman ang katotohanan na kumain ako ng pabo reel? Nagtanim ka ng marka ng kaluluwa sa katawan ko, para malaman mo kung ano ang ginagawa ko sa markang iyon, kasama na ang pagkain at pagpunta ko sa banyo. Pagkatapos, isiniwalat mo sa Peacock Clan ang tungkol sa pag-iiho ko sa mga angkan. Malamig na ngumuso si Ins, you overthink. Ayokong makita kang kumakain at pumunta sa banyo. Ikaw ang ignorante dito. Hindi mo alam na ang lahi ng Peacock ay may kakayahang banal na lahi, na tinatawag na Death Spirit Pupil, na nakakakita sa pamamagitan ng isang kayamanan ng kanilang lahi. Nakita nila ang imahe na nakita ng lahi ng peacock bago sila namatay at ang imahe mo na nag-iiho ng lahi ng peacock. Ngayon sa sandaling ang lahat ng ito ay kumalat, ikaw ay naging bituin ng kontinenteng ito. Kung tutuusin, ikaw ang unang taong nang ahas na ay barbecue ang lahi ng peacock sa loob ng 3,000 taon. After a pause, parang may naalala siya, hindi, parang narinig ko na lang na sinabi mo. Ano ang ginawa mo sa sagradong madre ng tribong peacock? Nagluto. Tumanggaw si Alex. Agad na napasigaw si Ins. Matapang talaga si Alex. Hindi nakakagulat na ang Peacock Clan ay nababaliw. Sa sandaling ito, na-activate ang Ghost Shark at napakabilis nito, lumalangoy patungo sa kailaliman ng Endless Sea. Ngunit sa sandaling iyon, nagkaroon ng biglaang pagbabago-bago ng enerhiya sa unahan, isang bagay na bumunot mula sa ilalim ng tubig dagat, at isang nakakatakot na aura ang bumalot. Ano ang nangyayari? Hindi lang si Alex, kundi pati si Ins ay naramdaman ito. Mabilis na lumalapit ang nakakatakot na aura. Walang sino man ang maaaring matukoy kaagad kung ano ito, ngunit ang paglilinang ng dalawa ay hindi mababa, na nagtataglay ng halos baluktot na kakayahan ng pangunawa sa panganib. Kaagad, nang walang pag-aalinlangan, direkta nilang itinaboy ang Ghost Shark sa kabilang direksyon upang tumakas. Ang Ghost Shark ay ang hari ng dagat, na ngayon ay lumalangoy ng buong bilis, kasing bilis ng kidlat. Sa malayong distansya, mas maliit din ang pang-aapi ng kamatayan. Gayunpaman, nanatili pa rin ang malungkot na pakiramdam. Ang nakakakilabot na hininga ay nasa likod ngunit papalapit pa rin. Ano yan? Medyo kinabahan si Ins.
Napakamot ng ulo si Alex. Nilinang niya kamakailan ang lumang paraan ng paghinga ng toro at kumain ng makalangit na kayamanan. Sa una, ang kanyang buhok at kilay ay nasunog ng apoy. Ngayon, lahat sila ay lumaki na. Maging ang kanyang buhok ay halos baywang ang haba, na nagiging isang tunay na ulo ng buhok. Bagamat nakaramdam siya ng sobrang pagod, walang oras para harapin ito. Tumingin siya sa tribong peacock na sumugod sa kanyang harapan at sa pangkat na sumali sa palibutan niya at sinabing, "Natatakot ako." Ang tribong peacock ay gumawa ng masyadong ingay sa pagkakataong ito, na naging sanhi ng atensyon ng mga nilalang sa ilalim ng Undead Sea. Iniisip na ang mga nilalang sa lupa ay pupunta tikihin ang mga nasa dagat. Nagkatinginan ang dalawa at medyo natakot. Kung ito talaga ang kaso, grabe ang problema. Tanong ni Ins, ano ang dapat nating gawin? Sagot ni Alex, since that group of people attracted the big guy, natural, that people should deal with it. Hindi natin kailangang lumahok ng walang taros. Habang nagsasalita siya, nakontrol ni Alex ang ghost shark at gusto niyang pumunta sa ibang direksyon, ngunit bigla niyang napagtanto na may mali. Ang nakakatakot na presensya sa likod niya ay tila naiinip at hindi patungo sa angkan ng peacock. Sa halip, nagmamadali itong lumapit sa kanila. Kalokohan. Darn Peacock Clan. Inaakit ang napakalaking lalaki, at ngayon ay nakatitig ito sa amin. Galit na galit si Alex kaya nagmura siya. Agad niyang sinalubong ang multo na peteng, hamampos sa tubig dagat sa ibaba, desperadong tumakas. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng dalawa na ang nakakatakot na presensya ay bumibilis. Dati, hindi dahil sa mabagal ang takbo ng bagay, ngunit nalilimutan nila kung bakit wala ito sa buong lakas. Bilisan mo, bilis. Napapanik ako, parang tinatamaan ako ng malaking takot. Mahigpit na hinawakan ni Ins ang baywang ni Alex para hindi siya malaglag kapag nahulog siya sa dagat habang nananabik na nagsasaad ng mga divine thoughts. Kabanata 2379. Wala ng puso ngayon si Alex na tamasahin ang alindog ng katawan ng babae. Sa gitna ng pagiging abala, lumingon siya sa likod para tingnan, gamit ang lumalabas niyang mga mata. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Ano yang bagay na yan? Nakita ko ang dalawang malalaking mata na pulang dugo. Isang eyeball na kasing laki ng tuktok ng bundok. Ito ay masyadong hindi totoo. Anong uri ng pag-iral iyon? Halos mabaliw si Alex. At muli, sa wakas ay nakita na niya ang totoong mukha ng humahabol sa kanya. Sa totoo lang, isa pang ghost shark, ngunit ang totoong mukha ng isang ito ay mas malaki kaysa sa nasa ilalim nila. Para itong munting apo na nakatayo sa harap ng kanyang lolo. Sa palagay ko, ang malaking tao doon, marahil ay hindi naakit ng angkan ng peacock, ngunit ako. Nangingilid na ang luha sa boses ni Alex. Kitang-kita rin ni Ins. Isa itong napakalaking parang dagat na peteng. Nanginginig ang boses niya. Itong peteng na sinasakyan natin ay hindi pwedeng anak ng nasa likod, di ba? Sumagot si Alex, hindi ko alam. Saan ito nanggaling? Ito ay nakulong sa isang sinaunang porma sayon, kaya inilabas ko ito. Sa sandaling ito, ang matandang peteng sa likuran ay nagalit at marahas na sumugod palabas na may hindi nakikitang enerhiya. Nakaramdam ng matinding takot si Alex at diretsong hinawakan ang Chaos Bell para harangin sa likuran nila ni Ins. Klang, 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 klang. Ang Chaos Bell ay nagpalabas ng tuloy-tuloy na dagandong. Si Alex at Ins ay hindi mapapantayang hindi komportable. Nag-cultivate na si Alex sa Invincible Steel Stage, kaya ang 5 internal organs niya ay napakalakas at kaya pang tumayo. Hindi pa handa si Ins dahil hindi pa niya nalilinang ang kanyang 5 internal organs at agad na nakaramdam ng matinding sakit at isang subo ng dugo ang bumulwak. Alam ni Alex ang sitwasyon at dali-daling hinawakan si Ins, sinangga niya ito sa kanyang harapan habang naglalabas ng isa pang kampana, ang Requiem Clock, sa pagkakataong ito. Ang dalawang kampana ay itinayo upang lumaban. Ang Ghost Shark ay nagpatuloy sa pagtakbo ng baliw. Hanapin natin ang malas ng Peacock Clan. Agad na nagkaroon ng ideya si Alex na ilihis ang kasawian ng matandang peteng na ito, at sa sandaling naisip niya ito, agad niyang nakontrol ang Ghost Shark at sumugod muli sa gilid ng Peacock Clan. Hindi nagtagal, natagpuan sila ng angkan ng Peacock doon. Hoy! Hindi ba iyan ang demonyong kumain ng Peacock Clan? Bakit siya pumunta sa aming lugar upang ihagis ang kanyang sarili sa lambat?
Maaaring hindi na siya maaaring manatili sa walang katapusang dagat at sa wakas ay sumuko at lumapit upang sumuko. May point ka. Sa tingin ko ganoon din. Ang walang katapusang dagat ay puno ng kamatayan. Gaano katagal siya maaaring manatili? Tiyak na hindi siya makatayo, hindi katulad natin. Sa napakaraming eksperto, kahit ang walang kamatayang kraken ay kailangan ding umatras at lumuhad sa publiko. Tapos, may mga alipores na sumisigaw kay Alex. Ngumisi siya, sinabi sa kanya na magmadali at baliin ang kanyang sariling mga paa, lumuhad at tumugon patungo sa angkan ng peacock, o siya ay magiging isang taksil na tao. Naningil pa ang ghost shark sa ilalim ni Alex. Pero malakas na nagsalita si Alex. Lahat, ngayon ako at ang aking asawa ay may mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, at hindi komportable na maabutan ka. Kaya, upang ipakita ang aking paghingi ng tawad, ibinibigay ko sa iyo itong pambihirang bundok ko mula sa lahat ng edad. Pagkatapos, iniwan nila ang ghost shark at hinayaan ang ghost shark na sumugod sa direksyon ng Peacock Clan, habang siya mismo ang kumuha kay Ins at kumilos ng napakabilis sa isang iglap. Dagandong. Ang matandang Peteng ay talagang dumating para sa kanyang mga inapo, at agad na nagpalabas ng dagandong. Tumalon ito palabas ng dagat, patungo sa Peacock Clan. Banal na shitty. Anong klaseng halimaw yan? Ito ang walang kamatayang demonyong hayop na dinala ng immoral na mautong iyon na nagngangalang Alex. Paano ito napakalaki? Ang immoral na mautong iyon ay hindi magkakaroon ng mabuting kamatayan. Kabanata 2400. Maraming tao ang dumating kasama ang angkan ng Peacock. Ito ang rallying cry ng Peacock Mountain, na sinasabing ang pinakamalakas na lahi sa planeta. Sa katunayan, ang Peacock Clan talaga ang pinakakompletong lahi na nakaligtas sa sinaunang panahon ng digmaan, hindi katulad ng ibang sinaunang lahi, tulad ng Benares Dragons, ang True Phoenix Clan, at ang Siyam na Buntot. Noong sinaunang digmaan, marami ang nasugatan at namatay. Ilang nakaligtas, ang ilan ay halos nahaharap sa pagkalipol. Ang mga Benares Dragon ay mayroon lamang nila. Napakahusay na napangalagaan ang angkan ng Peacock dahil halos hindi sila lumahok sa dakilang digmaang iyon. Sila, nagtago. Sa totoo lang, sila ay itinuturing na napakasama. Ngunit, ang angkan ng Peacock mismo ay tiyak na hindi mag-iisip ng gayon. Sa halip ay ipinagmamalaki nila. Lumipas ang 1000 taon. Ang Peacock Clan, na una ay nireranggo sa labas ng tuktok. 10 sa liga ng mga gawa-gawang nilalang, ngayon ay tunay na ang una, na itinuturing na pinakamahusay sa mundo. Walang makakapantay sa kanila, ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng labis na appeal. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking bilang ng mga alagad ng Yorkshire Palace, na kasama rin nila. Pagnanasa kanina, nakita nila si Ins, na nakahawak sa mga bisig ni Alex. Isa-isang biglang nagbago ang mga ekspresyon nila. May sarkastikong nagsalita, ang iba naman ay malakas na nagmumura. Si Ins noong una ay ang pinakakilalang anak ng santo ng kanilang sekta, ngunit ngayon ay kasama na siya ng Diablo, magkayakap sa sikat ng araw, nakatayo sa harap ng hustisya. Gusto nilang patayin si Ins. Kaya, nang makita sina Alex at Ins na paparating at pinipigilan ng mga kalyadong puwersa na inorganisa ng angkan ng Peacock, masaya sila na sa wakas ay mapapatay na nila ang walang hiyang ex-Holy Maiden na ito. Pero ngayon, gusto na lang nilang umiyak ng malakas. Ang Peteng na ito ng walang katapusang dagat ay napakalaki at walang katulad na mabangis. Sa partikular, nang bitawan ni Alex ang Ghost Shark at sumugod patungo sa Allied Team, isang malaking matandang pabo reel na lumipad sa kalangitan ay hindi nag-atubili na hampasin ang Ghost Shark. Isang berdeng pamatay na aura ang lumabas sa bibig nito at tumama sa Ghost Shark. Sa kabila nito, hindi naman talaga nasaktan ang Ghost Shark. Naghulog lang ito ng ilang piraso ng bulok na karne. Gayunpaman, ang malaking Peteng na nagmumula sa likuran ay tumingin dito. Ito ay isang malaking problema. Ang mamamatay tao na aura ng malaking Peteng ay mas malakas, hanggang sa puntong ito ay talagang naglabas ng mga salita ng tao. Makasalanang hayop, anong lakas ng loob mong saktan ang aking ama? Gusto ko ang buhay mo. Parang kakaiba ang boses. Ito ay tulad ng isang siranggang, ngunit kakaibang bumi. Ito ay sumabog sa itaas ng dagat na ito, na nagpasigla sa kalangitan na may mga alon, na may layuning pumatay na sumugod patungo sa kalangitan. Isang palikpik ang tumaas ng husto, sinasampal ang matandang pabo reel.
Panganib. Takasan. Kinilabutan ang matandang paboril na ito. Ginulo nito ang lahat ng balahibo sa katawan. Dahil sa matinding panganib ay agad itong tumakas sa kabilang direksyon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Tinamaan ng malakas ang katawan nito. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng matandang paboril. Ang malaking katawan nito ay sumabog sa ambon ng dugo. Hindi mabilang na mga balahibo ang lumipad sa paligid ng isang malaking blizzard. Naalarma, gumamit ng lihim na pamamaraan ang isa pang matandang paboril para makatakas. Ang malaking piteng ay hindi nag-abala tungkol sa matandang paboril na tumakas, ngunit sa kanyang mga mata sa ghost shark, sinunggaban niya ang malaking pulutong at umungal, mga nilalang sa lupa, kayong lahat ay mamamatay. Nagkagulo ang mga tao. Nagpanik sila at nagkalat sa lahat ng direksyon. Nakaramdam sila ng pagsisisi. Dumating sila upang payapain ang angkan ng peacock, kaya't sinundan nila ang hukbo upang kabkuban si Alex, na iniisip, hindi ba ito pumatay lamang ng isang tao? Kahit na ito ang rurok ng immortal, mayroong angkan ng peacock na humawak sa linya. Napakaraming ekspertong magsasaka, at talagang ligtas dito. Ang totoo ay kara-rating lang nila at nakatagpo ng isang malaking takot. Ang pinakamalakas na paboril sa grupo ay maaari talagang sampelan hanggang mamatay ng ganoon kadali. Tumakbo. My goodness, sobrang nakakatakot. Forget what they doing, keep on